Ito pong Senado ay atin din bantayan at katulad ko, binabantayan ko rin ang Senado. Hindi lang yung Kongreso dahil nagpalit na ng leadership dito sa Senado. Sila yung unang nagpalit Ngayon, dito sa pag-arangkada at iba ang sagasa at arangkada nitong si Ping Lacson at si Soto, Senate President at saka Senate President pro tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi seryoso po itong dalawa na itaas ang imahe, ibalik ang mataas na imahe ng Senado at seryoso rin sa kampanya laban sa korupsyon. At yung expose po, 2 beses nang ginawa ni Senator Ping Lacson, yun ang magiging guide ng kanyang investigasyon as chairman ng Blue Ribbon Committee. So, controversial, although sinasabi ni, totoo ba yun? Sabi ni Jingo Estrada, kaya kami binabanggit dahil mga sikat kami. Natawa naman ako doon. Ang feeling ni Senador Estrada, sikat na sikat siya. Kaya daw sila dinadamay dahil sikat sila. Dahil ba mga sikat kami? Sikat ako? Kaya kami dinadamay dyan sa anomalya? Wow! Pan-showbiz ang dating, Sikat pa si Jinggoy? Nagtatanong lang po. Dahil dyan, o sabihin natin sikat, dahil mga senador sila sikat nga sila. Lalo na itong dalawang ito, Villanueva at Estrada. Sige, pagbigyan na natin. Sikat na sikat talaga sila ngayon kasi sila pinag-uusapan. Yung bang kailang kasikatan, kanila bang mapapagtakpan at masasagot ang mga aligasyon, mga bintang, paratang, kaliwat kanan, may personal, may isong moralidad at saka graphing korupsyon? Kaya-kaya yung sapawan ng kasikatan? Ay sabi niya, sikat daw sila kaya pinagbibintangan Ako hindi po naniwala sa ganyan. Sa totoo lang. Ang katotohanan at paghahanap ng katotohanan, katarungan, no one is above the law. Wala pong exception sa batas. Na sikat ako, hindi ako pwedeng masira. Sikat ka, hindi ako pwedeng madamay. Kaysa sa yung hindi ka sikat, mahirap ka, madadamay ka. Wala pong batas na ganun. Lahat ng provision ng batas dapat i-apply sa kahit anong level ng pamumuhay. Mayaman, mahirap, senador, o driver, o pangkaraniwan. Yun ang batas. Hindi pasikatan yan. At ako naniniwala dito sa galaw ni Soto at Lacson, yun ang kaya napapairal. Dahil nasa kamay nila ngayon ang kapangyarihan kung paano linisin ang nasirang imahe ng Senado tungkol sa issue ng kung ano-anong lumabas niya. So, hindi ko sinabing guilty si Villanueva at Estrada. Ang sinabi ko lang, sige, sabi nila, sikat daw sila, kaya pinagbibintangan. Sang-ayunan natin. Ang akin lang sinasabi, pinapaliwanag dito, yung kasikatan ay hindi magiging sagabal or proteksyon para panagutin kung merong pananagutan. Kaabang-abang ito, Seryoso po si Ping Lacson ilabas. Kung walang pipigil, ilalabas yan. Kung ewan ko kung mapipigilan. Yung mga record, CCTV, footage, at iba pang dokumento. Kasi iba po yung mag-imbestiga na ikaw yung chairman ng committee, ikaw rin yung nag-expose ng katiwalian kasi meron siya mga tao on the ground gumalaw. So may ebidensya siya. Kaya paano ngayon tatanggi dyan ang resource person? Yung contractor, paano makakatanggi? Yung ponente ng project, paano makakatanggi? May record si Ping Lacson. May video, ina-interview. May video ng project na bitin, may video ng project na nawawala, at meron hong pangalan ng mga contractor, pati amount, pati barangay, pati local official, nandun lahat, kompleto. Kaya yung kanyang investigasyon, hindi niya hahanapin ang ebidensya. Ang kanyang investigasyon gagawin ng Blue Ribbon Committee ay tanungin kung bakit nangyari yun doon sa particular area na kanyang napuntahan na. Yun ho ang kaibahan ng investigasyon na may ebidensya na kaysa sa investigasyon naghahanap pa ng ebidensya. Natural. Pag naghahanap pa ng ebidensya, madaling i-deny yan ng resource person. Madaling pagtakpan yan ng mga akusado or maaaring may kinalaman. Pero kung mayroong ebidensya na ipapakita mo doon sa mga resource person, contractor, district engineer, posibleng politiko, paano sila makakapag-deny nun? May video, may footage, lahat-lahat.
iba yung galaw ng Blue Ribbon Committee. Asahan natin na merong liwanag ang bukas ng mga pera ng mamamayang Pilipino. Pasintabi na kay Senador Marcoleta Rosian, chairman, naghahanap pa siya ng ebidensya eh. Kaya nakakapag-deny yung mga resource person. Wala siyang footage, wala siyang dokumentong papatunay na merong kalokohan. Naisipin ni Lacson, hindi nangopya. Siya yung naghanap. Marami siyang staff. Yung pagiging pulis niya dati, nagamit niya siguro, at yung staff niya kung paano puntahan ang mga lugar sa Mindoro, Bulacan at Pampanga, at maging dito sa Metro Manila. Ang balita ko, ongoing pa eh. Mukhang pupunta pa yata ng Visayas, Mindanao. Sana lahat ng senador may galaw na ganon. Yun po yung chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee, pumalit kay Marcoleta. Kaya may liwanag ang pag-asa under Senator Lacson as chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ayan, ha? At ngayong araw na ito, yan yung ginawa nila eh. Masusundan pa yan sa mga susunod na araw. Ngayon, yung issue ng 1 billion, ako, isa pa ito. Ewan ko kung pakikialaman ni Ping Lacson ito, yung report. Hindi po mamatay-matay yung issue eh. Meron daw 1 billion hiningi, in-offer, o ano nga, magkaiba yun eh. Iba yung hiningi kaysa in-offer. Hiningi o in-offer, tungkol ho dun sa, ang tawag dito, tungkol po dun sa, di umano eh, para maging state witness ang Diskaya family or para ba pagtakpan ang kanilang pananagutan. Medyo masalimot po yan eh. Pero hindi pa ho alam kung sinong senador. Pero sinasabi doon sa mga report na naglabasan na meron daw senador na posibleng may kinalaman doon sa paghingi o nag-offer, magkaiba yan kung ano man po ang nangyari. 1 billion? Abay, pagka malaking kontraktor, barya lang yung 1 billion. Billion-billion nga yung kanilang kinita eh. Kaya yung 1 billion eh para sa kanilang 100 piso lang yun. Yung 1 billion sa kanila eh parang 1,000 piso lang. Pero 1,000 piso sa pangkaraniwang tao, abay malaki na yun. Ganon silang karaming pera. Pero kung totoo yan, naku, panibagong kaso yan, panibagong kalokohan yan. Ibig sabihin, gustong pagtakpan ng katotohanan. Yun ang ibig sabihin, no? Bay matindi. Tangan nyo kay Montulpo. Si Montulpo ay kapatid ni Erwin at saka ni Rapi Tulfo, senador. Kapatid ni Ben. Magkakapatid po yan, para sa inyong kalaman. Yun yung pinaka-senior sa mga Tulfo. Simon, ang isa ho sa pinanggalingan ng ganyang klaseng balita. Veteranong mamamahayag yan. Hindi naman ako naniwala 100%, pero may pumutok na ganong balita. Ngayon, sino yun? Kailangan alamin, kailangan din imbestigahan. 1 billion pesos yan, ha? Eh, pera ng bayan yan. Kung ikaw naman yung taong nag-offer o hiningan, at kung ikaw naman magbibigay ng 1 billion, aba, hindi ka naman magbibigay galing sa sarili mong bulsa. Malaking pera yun. Pera ng mamamayan yun. Yun ang masakit. Pera natin, pinaparty-party na lang, ha? Please like, share, and subscribe. Follow sa ating mga channel, Mike Abe Opinions, at saka yung kabila, MA Pinoy TV.